daw yung posibleng dahilan kung bakit nagpunta ng Baguio. Ito daw pong si former Undersecretary ng DPWH, Cabral. Kasi sabi po dito sa Abante Una sa balita, ito daw. Pakay ng Baguio trip, Cabral sisingilin ng utang ng Benguet contractor, mga kababayan. So sabi po dito, basahin po natin. Ibinunyag ni Caloocan Representative Edgar Iris na nagtungo sa Benguet si dating Public Works Undersecretary Maria Catalina Cabral para maningil ng utang sa isang kontraktor, pero natagpuan itong wala na mula sa pagkakahulog sa bangin. Sabi pa dito, sa interview ng programang On Point ng Bilyonaryo News Channel noong Lunes ng gabi, sinabi ni Iris na nakuha niya ang impormasyon mula sa isang very real, mapapagkatiwalaan na lang. Sobrang mapapagkatiwalaang source. Isa rin ito sa dahilan kung bakit siya at ang 10 pang kongresista ay naghain ng resolusyon upang paimbestigahan o maimbestigahan sa 2 komite ng Kamara de Representantes at ang isyo ng pagkawala daw po ni Cabral, mga kababayan. So sabi pa dito ni Congressman Iris, merong lumapit sa akin na she was there to collect some debts from a contractor o para mangolekta daw po ng utang ng isang kontraktor. Paglalahad ni Iris kay BNC Angkor Pinky Web. Sabi pa dito, binanggit pa ni Iris na mahirap pa paniwalaan na nagsarili daw etong si Cabral dahil sa mga hindi daw po pagkakatugma-tugma kung saan ito ay tumambay noong nasa Baguio ito. Nalaman niya na sa kanyang source na si Cabral ay palaging pumupunta sa isang mansion sa Benguet upang mag-relax, lalo na noong nag-resign na ito sa Department of Public Works and Highways, mga kababayan. Sabi pa dito, kinwestiyon din ng kongresista kung bakit hindi naka-freeze ang mga bank account ni Cabral kahit tinutukoy na ito ni dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo bilang principal figure sa korupsyon sa flood control project. Ang aking balita rin sa aking mapapagkatiwalaang informants, nakakapag-withdraw siya ng cash sa bangko. Sabi po, mga kababayan, nitong si Congressman Iris. So ngayon, sino po kaya yung posible na tinutukoy dyan, mga kababayan, na kontraktor kung sakasakali na siningil daw, mga kababayan, nitong si Cabral? Ano po? So ngayon, eto na. Pakinggan po natin itong nakita nating balita naman galing po dito sa NBI. Galing po dito sa Bilyonaryo News Channel na kung saan sabi daw po ng NBI nakakita rin sila ng di umaning isang gamit, mga kababayan, sa gamit ni dating DPWH Yusek Cabral. So ngayon ito, pakinggan po natin. Pasensya na kayo kung iniiba ko, mga kababayan, yung term. Alam nyo naman, medyo maselan ngayon. Pero anyway, ituloy po natin. Mugulong ang investigasyon sa kanyang pagkamatay, may iba pang mga impormasyon ang lumulutang mula sa mga gamit na nakita sa kanyang kwarto hanggang sa malalim na kaugnayan niya umano sa Ion Hotel. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Hannah T. Kasi meron daw natagpuan sa ilan sa mga gamit ni Yusek Cabral na talagang pwede rin gamitin, mga kababayan, para ikaw ay magsarili. Ano po, anyway, ituloy pa natin. Kasama ng kutsilyo, nakahanap din ng Carter ang mga otoridad sa mga gamit ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral, ayon sa source ng Billionaire News Channel. Yan ay matapos maghain ng search warrant ang NBI sa tinuluyang kwarto ni Cabral sa Ion Hotel bago siya namatay. Una nang sinabi ni NBI spokesman Palmer Malyari sa BNC na ongoing ang parallel investigation nila tungkol sa manner of death ni Cabral. Sa iba pang impormasyong nakalap namin, more than a guess daw kung ituring si Cabral sa pagbubukas ng Holiday Inn Baguio City Center noong July 2018. Ayon sa aming source, si Cabral ay kabilang sa mga VIP sa inauguration ng hotel na nooy konektado kay David Sanchez. Siya ang unang ito yung contractor, mga kababayan, si David Sanchez. Yung nagpaliwanag na wala daw po silang relasyon ni Yusek Cabral kasi parang ang dating ikinokonekta ata siya na jowa ni Yusek Cabral, mga kababayan. Anyway, tuloy pa natin. Report ng BNC na di umano'y may kaugnayan kay Cabral pero totally untrue anya ang mga paratang sa kanilang relasyon.
Sa panahong yun, kilala ang Holiday Inn Baguio bilang pag-aari ni Sanchez at ng kanyang mga kapatid in partnership with IHG Hotel and Resorts. Pero sabi ng source ng Billionario.com, dumaan sa financial trouble ang hotel nung pandemic na nauwi sa disputes sa loob ng pamunuan at unay departure ng huling IHG manager noong 2021. Ilang SEC documents ang lumitaw na as of 2022, si Sanchez ay naging pangulo ng DM Capital. Ito ang inilistang owner ng Holiday Inn Baguio bago ang transition pa Ion Hotel. Sa pinakabagong records ng SEC, nabawasan ang stake ni Sanchez sa DM Capital matapos dagdagan ng kanyang mga kapatid at anak ang kanilang mga hawak na shares. Formal na nagpalit ng pag-aari ang hotel noong 2022, kasabay ng pagpalit ng pangalan bilang Ion Hotel. Patuloy ang paghingi namin ng panig ni Sanchez. Una nang ibinalita ng BNC na ino-operate ng Potiel Resort Management ang Ion Hotel. 99% owned ito ni Ralph Robintan, ang umano'y close associate ni Benguet Congressman Eric Yap. Ang mga footprint na ito, event trail at dokumento ang mas nagpapatibay sa nauna ng pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla sa BNC na naging beneficial owner si Cabral ng Ion Hotel. Ipinangalan daw ito sa partner niya at itinransfer sa business associate ni Eric Yap. Nananatiling bukas ang BNC sa panig ng mga kampong nabanggit. So parang pinapalabas dito mga kababayan na meron daw natagpuan na mga patalim doon sa mga gamit ni Jose Cabral na puposibleng magamit nga naman kung sakali mga kababayan na siya po ay magsasarili. Ano po? Kasi yun yung pinakamagandang term na pwede natin gamitin mga kababayan na hindi pumaselan. So ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan na ito kung may katotohanan, so ibig sabihin parang ang dating, talagang pinagbabalakan na ni Jose Cabral na anuhin na yung kanyang buhay mga kababayan. So ngayon, ang isa pa po dyan, kung makikita pa po ninyo mga kababayan, nahagip pa din sila ng CCTV footage ng kanyang driver doon po sa mismong hotel mga kababayan na kanila pong tinuluyan. So ngayon ito, pakinggan po natin na itong nakita nating balita galing po sa 105.9 True FM. Ano po at ang nagtatalakay po dito ay itong si Ted Pailon. So ngayon sabi po dito, CCTV ng huling sandali ni Cabral sa hotel sa Baguio, isinapubliko daw mga kababayan. So ito, pakinggan po natin. Nahagip daw po ng CCTV ang mga huling sandali ni dating Public Works Undersecretary Maria Catalina Cabral sa hotel Kasama niya yung kanyang driver mga kababayan. Sa Baguio City. Pasado po 1:00 ng hapon noong December 18 nang makunan si Cabral at ang driver nito na si Cardo Hernandez na lumabas mula sa elevator ng Ion Hotel. Ilan ito sa mga huling sandali ni Cabral bago siya natagpo ang patay sa bangin sa Cannon Road, Tuba, Benguet noong pong araw ding yon. Ayon po naman sa NBI, isa sa ilalim daw po sa lie detector test ang driver ni Cabral. Sa nauna po kasing testimonya nito, iniwan daw niya sa Cannon Road ang kanyang amo malapit sa bangin at nang bumalik siya ay hindi niya na ito mahanapan. Ilang pong mambabatas ang nagsasabing yan yung sabi ng driver mga kababayan, di ba? Iniwanan daw niya eto pong si Jose Cabral doon daw po sa may Cannon Road, kung saan nakaupo. Etong si Jose Cabral, and then pagbalik daw po niya mga kababayan, hindi na daw po niya mahagilap. Eto pong si Jose Cabral. Pero may mga residente po talaga na malapit doon mga kababayan ang nagbigay din po ng kanilang testimonya hingil po dito mga kababayan sa sinasabi ng driver ni Jose Cabral. Ano po, so sabi po dito sa nakita po nating balita galing po sa UNTV News and Rescue, sabi po dito mga kababayan, ilang residente malapit sa Cannon Road nagkwento ng nasaksihan sa Cabral incident mga kababayan. Eto na, pakinggan po natin. Bumili pa siya ng sigarilyo. Natambay lang talaga siya. Kasi parang sinasabi dito hindi daw totoo na nagpagasolina yung driver. At the same time mga kababayan, ang pinupoint nila parang nakatulog itong si driver kaya hindi na niya namalayan kung ano yung ginagawa ng kanyang boss at kung saan ito nagpunta. Ano po, siguro baka hindi lang masabi ng driver na nakatulog siya kaya nalingat sa kanyang paningin yung kanyang amo mga kababayan. So ito, tuloy natin. Siya dyan, nagtambay lang siya dyan sa bandarian na iniintay siguro yung oras kung kailan babalikan yung si Ma'am Cabral. Personal na nakaharap ni Arnolfo Milo si Ricardo Hernandez, driver ni dating Department of Public Works and Highways Yusek Catalina Cabral.
ilang oras bagong nangyaring insidente noong December 18. Si Mang Arnulfo ang may-ari ng gas station malapit sa bahagi ng Cannon Road sa Tuba, Benguet kung saan huling nakita si Cabral. Wait lang, sabi dito, boss, ewan ko kung narinig mo, sabi ng driver ni Cabral na tutulungan pa siya at pamilya niya dahil may problem. Ang pagkakaalam ko parang sa bahay ata. Hindi ba yun sa bahay? Kasi meron ako dito niyan, mga kababayan. Wait lang, pakita ko sa inyo. Meron akong copy niyan dito, hindi ko lang binroadcast. Kasi nga, medyo busy tayo mga kababayan lately. Kasi tutulungan dapat ni Cabral na magkabahay yung kanyang driver. Kaso ang problema nga mga kababayan, nangyari yung mga bagay na tawag dito, hindi dapat mangyari. Kaya nga unfair mga kababayan na yung driver, naaakusahan. Pero dahil nga siya ang kasama, siya nga magiging person of interest talaga dyan. Lalo na at mabigat mga kababayan na itong naging issue ng pagkawala ni Cabral. Napakahalaga po kasi niya sa investigasyon talaga ng maanumalyang flood control. Kaya hindi rin natin masisisi kung bakit nadadawit dito yung driver nito pong si Cabral. Kasi nga mga kababayan, siya yung huling kasama ni Cabral bago nangyari yung pagkawala, sinasabing pagsasarili nito pong si Cabral. So, kung hindi natin makita dito, alam ko naman kung saan ko nakita yon. Dito. Tuloy muna tayo dito para hindi maputol yung talakayan. Sa mga residenteng nakasaksi dito sa bahaging ito ng Cannon Road nakaparada ang sasakyan ng driver ni former DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. At kung titignan mula sa pwesto ko kung saan ako nakatayo ngayon, malinaw na tanaw ang konkretong harang na yon, ang lugar kung saan sinasabing umupo si Undersecretary Cabral bago mangyari ang insidente. Actually, hindi naman siya naggasolina rito talaga. Nag-standby lang siya. Kung makikita Ayan sinasabi ng residente, hindi daw po naggasolina yung driver. At tumambay lamang daw po talaga dito. Mga kababayan, siguro dito sa gasoline station, yung driver. Kasi malapit po ito at tanaw nila yung inuupuan ni Cabral, mga kababayan. Anyway, tuloy pa natin. nyo, pwede nyong i-video mula rito sa paradaan niya, nagparada dun sa bandaron. Kita naman yung inupuan ni allegedly na Ma'am Cabral. Kitang-kita naman niya yung inupuan mula rito sa gasolina hanggang dun sa dulo. Kasunod ng balitang pagpapakamatay ng dating DPWH official, binalikan ni Mang Arnulfo ang naging encounter kay Hernandez. Aniya, naging palaisipan sa kanya kung bakit hindi agad binalikan ng driver ang dating opisyal gayong iniwan niya itong walang kasama. Yun ang tanong ko sa kanya, bakit hindi niya binalikan niya. Pero actually, Hindi ako, may personal akong paliwanag dyan mga kababayan. Kasi minsan yung driver naghihintay din na tawagin siya. Tawagin siya mga kababayan ng kanyang boss. Ano po yun po yung totoo dyan. Yung driver naghihintay minsan na tawagin ng kanyang boss na balikan siya. Kasi minsan talaga sa totoo lang, di ba pagka halimbawa yung boss nagpababa sa isang lugar at sinabi na tatawagan na lang kita. Balikan mo na lang ako pagka tumawag ako, pag nag-chat ako. Kasi kami nung driver ko, ganun kami. Pag nagpababa ako sa isang lugar, sinasabi ko doon sa driver ko, balikan mo na lang ako. Pagka chinat kita, pag tinawagan kita. So may mga ganun kasi mga kababayan. ako lang naman, para sa akin, siguro nakatulog siya. Kasi Ayan, matagal din siya diba? daw dun sa sasakyan. Yung nakapansin kay tatay sa kabila, na nakataas pa yung paa, na parang nakatulog na. Hindi sure ang oras kasi dismissal ng mga estudyante doon sa baba. Lumabas lang yung driver. Nakita ko lang dito sa sabi, nasilip ako dito. Sinilip ko dito. Baka ganun lang. Baka pagod yun. Ayon naman diba, kay Aramay nakatulog. Binangan, bumili lang naman aniya si Hernandez sa kanilang tindahan at ordinaryo lamang naman ang ikinikilos nito. Bumili lang po tapos umalis na rin. Ganun lang po. Isang stick lang po. Makisindi lang po tapos umalis na rin po. Sa salaysay naman ni Ben Faustino, sa kanya mismo nagtanong si Hernandez at hinahanap nito ang iniwan niyang amo sa lugar. Nung nakaupo ako dyan sa kurbada, mga ganitong oras, may huminto. Tapos, nagtanong, meron ka bang nakitang babaeng dumaan dito? Sabi ko, wala naman. Tapos sabi niya,
So ibig sabihin, totoo na hinahanap mga kababayan ng driver, eto pong si Cabral. So ibig sabihin, totoo kasi may witness eh. May tao na pinagtanungan at hinahanap etong si Cabral. Anyway, tuloy pa natin. Parada ako doon sa bandaron, sa baba. Bakit biglang nawala yung babaeng kasama ko, sabi. Tapos sabi ko, baka meron kayong tampuhan. Wala naman, sabi naman niya. Samantala dumami ngayon ang nag-oosyoso sa lugar kung saan nangyari ang insidente. Kunyari magpapagas yung mga motor o mga sasakyan, magtatanong lang kung saang banda nahulog si Ma'am Cabral. Curious lang, tinignan ko kung gaano kalalim. Pag ganyan kasi kalalim, eventually sigurado mortality rate ko mataas. Nauna nang nagpahayag si Interior Secretary John Vic Rimulya na walang foul play sa pagkamatay ni Cabral at mayroon anya itong seryosong intensyon na kitlin ang sariling buhay batay sa lumabas na resulta ng inisyal na investigasyon. Ganun pa man, sinabi ng Philippine National Police na kailangan pa ring hintayin ang resulta ng pagsusuri sa mga ebidensya bago magbigay ng konkretong konklusyon sa insidente. Grace Dr. Lero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inahanap ko kasi yung part kung saan ko nakita mga kababayan yung parang inalok ata na parang nangako ata itong si Cabral na tutulungan niya magkabahay yung kanyang driver. Kaya nga doon pa lang mga kababayan medyo talaga eh. Medyo mapapaisip kayo na imposible namang gawa ng masama nung kanyang driver. Ito pong si Cabral lalo na at nangako nga yung driver, nangako nga itong si Cabral na tutulungan niya yung kanyang driver na magkabahay. And then parang tutulungan nata doon sa problema. Pero ito hanapin natin kasi parang nakita ko nga dito yan. About doon sa istorya ng driver. Wait lang Kasi kita nyo, yung sinasabi ng mga residente, hindi daw totoo na nagpagas. Pero nakita daw talaga nila, baka nakatulog lang, ito pong si yung driver, mga kababayan ni Cabral. Kasi parang tawag dito, nakita daw nila na parang pagod na pagod yung driver. Yan, ito, yan. Kasi sabi daw dito mga kababayan, kala nyo wala tayong kala nyo nagbibiro lang ako doon sa sinabi ko Ito, nakita na natin. Pasensya na kayo doon sa commercial sa likod kanina. Pagpasensyahan nyo na, Pasko naman. So sabi dito mga kababayan, eto daw. Yan. Sabi po dito sa Pilipinas Today Real Talk. Yan. Naging palaisipan sa publiko ang selfie photo na ipinost ni Ricardo Cardo Hernandez kung saan ang background ng larawan ay si dating Department of Public Works and Highways DPWH Undersecretary Maria Catalina Cathy Cabral. Nakuha ilang oras bago natagpuan itong wala ng buhay nang huli sa Bulued River, Tuba Benguet noong Disyembre 18 ng gabi sa panayam ng veteranong mamamahayag na si Karen Davila sa programang Head Start sa ANC. Sinabi daw ni Department of the Interior and Local Government DILG Secretary John Vic Rimulya na lumabas sa kanilang investigasyon na pinangakuan di umano ni Cabral Sicardo ng bagong bahay bago ang kanyang pagkawala, mga kababayan. Sabi dito ni John Vic Rimulya daw na naman nangako kaya ito daw si Cardo Hernandez, he is very happy. Giit ni Rimulya na una nang nagsabi na walang sinyales ng foul play na nakita ng mga investigador, mga kababayan, sa malagim na pagkawala ng 63 anyos na si Cabral, mga kababayan. Kasi pinangakuan nga daw ni Cabral, eto pong si Hernandez, mga kababayan, nabibigyan ng magandang bahay o tutulungan para magkaroon ng magandang bahay. Siyempre mga kababayan, kahit sino talaga na pinangakuan ng ganon, may isipan nyo pa ba na gawa ng masama yung tao na nangako ng ganon? Kung alam mo na pagka nawala yung tao na yun, mawawala din yung pangako sa'yo na magkaroon ka ng magandang bahay. Siyempre mga kababayan, hindi mo na maiisip
na gumawa ng masama kasi magiging masaya ka dahil nga sa pangako na yon nung tao, nung amo mo, nabibigyan ka ng magandang bahay. So ngayon, para sa akin mga kababayan, ako, naniniwala ako na walang kinalaman dito yung driver. Baka nakatulog nga lang. Gaya ng sabi ng mga residente, dito po sa may Cannon Road, kaya hindi na namalayan kung saan napunta yung kanyang boss. Hanggang sa nakita na lang na binawian na ito ng buhay dahil sa pagkahulog dyan po sa may Cannon Road. Pero kung kayo, mga kababayan, ang tatanungin, ano po ang masasabi ninyo? Hingil po dyan, mga kababayan, sa topic na yan na tinalakay po natin. Comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo. Hingil po dyan sa issue po na yan. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, hindi ko na nga lang pinakita yung iba dito, pero may mga CCTV footage kasi na si Cabral at saka yung kanyang driver ay lumabas sa isang hotel, mga kababayan. Parehas sila na nanggaling dun sa loob. So ngayon, di ko na nga lang pinakita yan, pero kayo, ano po ang komento ninyo hingil po dito sa mga topic na yan na tinalakay po natin? Ano po ang masasabi ninyo hingil po dito mga kababayan sa issue po na yan na tinalakay po natin? Sa inyong palagay, may kinalaman po ba dito yung driver sa pagkawala po nitong si Jose Cabral? Or di kaya naman mga kababayan, talagang nagsarili lamang po itong si Jose Cabral? Kasi ito may mga nagsasabi na baka alibay lang yon nung driver. Pero napakinggan nyo naman po sa balita kanina na isa sa ilalim yung driver sa isa pong lie detector test. At ang isa pa dito mga kababayan, may mga nagsasabi din naman na baka daw talagang hindi si Cabral yung namayapa na yon at kumuha lang sila ng tao para ilagay doon sa ilalim ng tulay mga kababayan at palabasin na si Cabral yon kasi hindi pinakita sa publiko yung labi mga kababayan nitong si Cabral, yung muka nitong si Cabral, kaya may pagdududa ang taong bayan. Di ba pagka transparency yung pinag-uusapan, dapat ipapakita po yung mukha publicly. Di ba mga kababayan? Pero kayo, ano po ang sentimiento at komento po ninyo hingil po sa balita na yan?